So yun guys, mayroon tayo ngayon i-restore na speaker siya. So ito guys yung i-restore natin na speaker. So medyo pabulok na siya. Tanggal na rin yung kanyang yung kabitan ng wire. Check muna natin tong tweeter. Check muna natin to kung buo pa siya. I-restore natin to. So papakuha natin kasi medyo na gano'n na siya. Magbabaklasan na yung mga so papakuha natin yan dito. Papakuha natin para tumibay. Para lubawan man tutugtog siya, hindi siya kakalas. So yun ang gagawin ko ngayon. So i-restore natin tong check ko muna tong speaker, tweeter. Yeah. Gagamit lang tayo guys ng dito tester para ma-check natin itong speaker. So gagamit lang tayo dito guys ng tester para ma-check natin kung mga buo pa to. Kung sakasakali man sakasakali man mga sira na siya, hindi na natin itutuloy ito. Kaya na natin sa may-ari. So unahin natin itong So ito guys, hindi na siya So buo pa siya. So goods pa to guys, goods. Tapos itong isa testing din natin. Goods din. Tapos itong isa, itong base niya, tester din natin. So buo pa siya guys, ito ngayon. So ang gagawin natin ngayon, i-restore na lang natin. So papakuha natin itong plywood niya, itong box niya. Pakuha natin lahat, tapos pipinturahan natin o kaya kung maayos pa naman to, so hindi na natin gagalawin. Ano na lang, papatibayin na lang natin, papakuha natin lahat. Kasi ito dito, so natatanggal na siya guys. So natatanggal na siya. So yun ang gagawin ko ngayon guys. Alright. So ngayon guys maglalagay naman tayo guys ng protector nitong itong tweeter, protector nitong tweeter at saka nitong speaker. So lalagyan ko siya ng kung mayroon kayo dyan guys na pinaglumaan o kaya board ng amplifier, so kunin nyo lang tong resistor na to, kabit nyo rito sa positive sign ng tweeter para maprotektahan to sa sobrang voltahe na papasok sa kanya. Kahit na malalakas na amplifier ang ikakabit sa kanya, hindi siya basta-basta masusunog. So mayroon naman to guys yung tawag nito, meron naman siyang dividing network, kaya lang iba pa rin yung meron siyang na protect sa kanya. So ito yung nakabitan natin yan para tanggalin lang natin to, tanggalin lang natin itong apat na ito na resistor. Nakuha na natin, natanggal na natin yan guys. So ito guys, so yung value niyan, mapapansin nyo, yung value niyan, 0.25 ohms lang. So kakabit natin to guys dito sa kabit natin dito para maprotektahan siya. Kahit malakas na voltahe ang papasok sa kanya, hindi siya masusunog kaagad-agad. Pwede siya kabitan kahit matataas na ng amplifier, matataas na watts. Linisin lang natin yung paa. Linis lang natin para linisin lang natin.
Finish natin ano. Tapos tingnan din natin. Baka naman sira na din tong ano. Sira na din tong mga resistor na ikakabit natin. Hindi rin gagana yan. So tingnan natin. Good. Goods. Goods. Okay. Tapos dito guys, pag ano niyo yung pagkabit dito, so dito niyo yung kakabit yan sa positive sign ano? Positive sign. Dito natin ikakabit yan. Ito yung positive sign guys. So dito natin ikakabit yan. Dito rin natin kakabit sa dulo. So mayroon naman ito guys ano, dividing network ano, kaya lang iba pa rin yung may protector sa kanya. So ganito guys ang ginagawa ko pagka nagre-restore ako nito. Dinadagdagan ko na siya para kahit malalakas na amplifier siya, kaya niyang kontrolin yung ano, power niya. Kaya ganyan guys ang ano niyan. Kagaya rin yung isa, saka to, lalagyan ko rin ito. Right. So yun guys ano, so ito na yung itsura niya ano. So mayroon na siya resistor saka itong 1 big para halimbawa man masasalangan siya ng matataas ang watts, so hindi siya basta-basta bibigay. So mayroon naman siyang dividing network doon. So ito siya. Dividing network yan guys. So yan ba. Yan ang finish. Tapos ngayon, papatibahin na lang to. Papakuha na lang natin yan para tumibay lalo. Para hindi basta-basta siya, di ba, nanunugtog siya. Yung vibrate niya, hindi siya mag-iwalay. Medyo kasi kalumaan na tong speaker ano. Yan. Right.